Mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw po sa inyong lahat. Welcome po sa isa na namang episode nitong ating pong talakayan. Dito po sa aking mga bagong YouTube channel at bagong Facebook page. Ito pong napapanuran ninyo ngayon na YouTube channel natin, Tony Enzo Recto Bunyog. At ang Facebook page naman na counterpart nito ay yung Informador. So itong aking live na ito ngayon, napapanood niyo ito dito sa dalawang social media platforms natin. Kung subscriber po kayo sa iba kong social media platforms, followers sa Facebook page natin na iba pa. Ang pagkakaiba dito, mga tatlong topics tinatalakay ko dito. Kaya kung gusto niyo ng tuloy-tuloy na pagtalakay ng mga topics, dito po, bagong Facebook page ko 'to at bagong YouTube channel. Attorney Enzo Bunyog at Informador. So may tatlong topics ako ngayon na naka-line up. Huwag kayong aalis. Tapusin niyo ito mga kabunyog. Naglabas ng statement si Saldico. Maiksi lang, reaksyon niya sa mga akusasyon sa kanya. Pero pag binasa mo yung statement ni Saldico, parang ang patutunguhan niya, dinadawit niya sina Martin Romualdez at si PBBM. Parang ganun ah. Ha? Um, Yan, pag-usapan natin mamaya bakit natin nasabing gano'n. Mhm. Itong si Bongo naman saka si Bato, drama na naman 'tong dalawa na 'to. Doon sa, resolution ng Senado para sa house arrest ni Duterte, nag-ano sila, explain sa kanila ng kanilang boto bakit pabor sila na i-house arrest si Duterte. Ah, Inaasahan naman natin sa kanila na pabor sila do'n kaya lang yung paliwanag ng dalawang ito, ang drama naman. Ang drama naman dalawa 'to. Ang ano nila hindi nila iniisip, sila mismo papunta rin sila doon. Kung naaawa sila kay Digong, ang isipin nila sila mismo papunta doon. Kung mag-grant pa nga ang interim release ni Duterte, sila hindi. Yan ang problema ng dalawang 'to. Hmm. Anyway, sa huling topic ko na nasa lineup ko ngayon, talagang matindi ang pinagdadaanan ni Boying Rimulya. Ang daming pagharang sa kanya. Galing sa kampo ng Duterte 'yan. Ngayon mayroon pang huling hirit na, maniobra o galaw itong si Marcoleta para pigilan, harangan na maging ombudsman si Boying Rimulya. Kung ano yung ginawa ni Marcoleta mamaya pag-usapan natin. Okay, so ito, dito muna tayo sa una mga kabunyog, mga kababayan. Naglabas ng, statement si Saldico, pero bahagi ng statement na linabas niya, hindi na 'wag nating basahin yung buong statement. Porsyon noon ang sabi niya, "I categorically deny these baseless accusations. I did not mastermind, tolerate, or allow any supposed last-minute insertions and realignments in items in the 2025 GAA. All items in the 2025 GAA, including those stated in the corresponding bicameral report, were approved at plenary sessions and following the collegial process of both houses of Congress. It is improbable, if not absolutely impossible, that I, on my own, could make any supposed insertions without the knowledge or approval of the members of both chambers of Congress. The 2025 GAA was eventually signed into law by the President after what we, as members of the House of Representatives, understood to be a thorough scrutiny by His Excellency of each and every item to ensure that everything is in order." So, bakit natin sinasabing ang tono ni Saldico, parang dinadawit niya sa mga problema niya, sa mga issue laban sa kanya, parang dinadawit niya si Martin Romualdez at saka si PBBM. Malinaw naman dun sa binasa natin, ang sinasabi ni Saldico, hindi naman maisisingit yung mga insertions na yun na ini-issue sa kanya na siya lang. Yun yung argumento niya.
Kung may insertions man na nangyari sa 2025 budget, hindi niya naman magagawa yun na siya lang. Mayroong approval yun. Ngayon ang tanong, so sino ngayon ang may approval nun? Ang sabi niya, yung both houses of Congress inapprove naman yun eh. At 'pag pinalalim mo yun, ang ibig sabihin lang nun, ginawa niya yun na alam yun ni Martin Romualdez. Dito hindi niya pa pinangalanan, pero 'pag ginisa mo yan, 'pag sinalang na yan sa imbestigasyon si Saldico, ituturo niyan si Martin Romualdez, sasabihin niya siyempre, alam naman ito ng speaker eh. Alam naman ito ni Speaker Martin Romualdez, alam ito ng mga kasamahan ko sa Kamara. O, yan ang sasabihin niya. At ang huling linya na yung sinabi niya, at saka sabi ni Saldico, at saka nang nakarating ito sa presidente, in-scrutinize niya pa ito ng kanyang ng mga ano, mga kinauukulang miyembro ng gabinete at ahensya sa ilalim ng presidente. Sabi niya, ang paniwala niya, isinailalim pa ito sa thorough scrutiny. Oh, yun ang ano niya. So tinuturo niya na parang ganito ang sinasabi ni Saldico. Eh, 'di ba in-scrutinize ito ng presidente at bago niya pinirmahan, isinailalim niya ito sa pagbusisi. So ibig sabihin, nakita niya kung ano ang mga insertions na ginawa namin diyan at inaprubahan niya ito. Yan yung ano, yan yung ano. Kaya kung titingnan natin, kung humarap man si Saldico, kasi pipilitin talagang pauwiin yan sa Pilipinas. Kung humarap man siya sa investigasyon, nakikita na natin ang depensa ni Saldico. Yun, nandun sa binasa nating maiksing bahagi ng statement niya. Ang depensa niya, hindi naman ako gumawa ng insertions na yan na hindi alam ng Kongreso, ng Kamara. Pwedeng ituturo niya na dyan si Martin Romualdez. Alam naman ito ni Speaker. Pangalawa, sa bandang huli, nang dumating sa presidente ang proposed na budget, bago niya ito pinirmahan, in-scrutinize niya ito. So, nakita niya naman yung mga insertions na yan, kung anong paliwanag sa mga insertions na yan, at inaprubahan niya. Ayan. Kaya sa parte, ito na yung sinasabi natin. Sa bandang huli, hindi talaga maiiwasan na magpaliwanag si Martin Romualdez dyan. Kahit ang presidente, kahit ang presidente, kahit ang DBM, kahit ang Office of the Executive Secretary, mauobliga talaga silang magpaliwanag dito. Kaya lang, ito namang si Saldico, ang sinasagot niya lang na issue, yung insertions. Hindi lang naman yun ang issue sa kanya. Yan ang problema kay Saldico. Akala niya ang issue lang sa kanya ay yung insertions. Hindi. Hindi. Hindi lang insertions. Marami siyang mga siningit, marami siyang mga proyekto, marami siyang mga projects. Ayon sa testimonya lalo na ni dating DPWH Yusek Bernardo at saka ni dating District Engineer Alcantara. Oh, anong sabi doon? Nag-download, nagbaba ng mga pondo si Saldico sa kanila. Kapalit nun may kickback, may commission, 25 to 30%. Yun. So ibang issue yun. Ibang issue yun. Iba naman yung issue ng mga insertions na sinasabi niya. Iba pa yun. At yung mga projects ang na sining niya na dinownload ni Saldico ay naging mga ghost projects at mga substandard projects. Separate pa dito, hiwalay pa dito yung mga proyekto na ang nakakuha ng implementation o ng kontrata ay yung kanyang tinatag na korporasyon, yung construction company, yung SunWest, at saka yung sa kapatid niya, yung Haitong. Kaya maraming ipapaliwanag si Saldico. Ang sinasagot niya diyan yung issue lang tungkol dun sa insertions, okey, ganun ang paliwanag niya sa mga insertions na yun. Ituturo niya dito si Martin Romualdez at si PBBM katulad nung nakita na natin dun sa sinabi niya. Pero hindi lang naman yun ang issue sa kanya, marami. Sobra na nga ang paggagahaman niya. Hmm, kung dun lang sa pagiging Appropriations Committee Chair, tapos siningit niya yung mga insertions na yon dahil instruction sa kanya o pakiusap sa kanya ng mga senador at congressman, okey lang yun. Pero hindi yun, eh. Ang dami niyang minaniobra, ang dami niyang minanoobra, ah, sobrang gahaman siya. Aside sa minaniobra niya, ah, may marami pang kontrata yung kanyang mga construction companies at yung sa kapatid niya,
ang nakakuha ng kontrata sa iba't ibang lugar ng Pilipinas. Sobrang gahama. Yun, posible lumalabas nga, hindi alam ng presidente yun, yung mga ganong maniobra niya na yun. Yun ang pananagutan niya. At hindi niya na pwedeng ituro doon ang presidente at si Martin Romualdez, sarili niyang pananagutan yun. Kaya hindi hindi talaga siya makakalusot diyan. Puwedeng yung paliwanag niya na yun sa insertions, gano'n ang paliwanag niya, dun sa insertions. Pero yung mga projects na mga minaniobra niya na posibleng blind niya ang presidente o baka pati si Martin Romualdez blind niya. Oh, 'yan yung pananagutan niya dun. Sa sobrang kapangyarihan niya, marami na siyang ginawang hindi alam ng presidente o maaaring hindi alam ni Martin Romualdez. Dun siya sisingilin. Yun, kaya hindi siya puwedeng lumusot din dun. Kahit pilit niyang dinadawit sila Martin Romualdez at PBBM. Ito mga kabunyog sa pangalawang topic tayo. Itong si itong si Bato at si Bongo, drama. Nung sinalang sa Senado yung botohan tungkol dun sa house arrest ni Duterte, nag-speech si Bato. Sabi ni Bato, "Kahit na wala akong direktang communication kay Pangulong Duterte, alam ko deep inside my heart bilang aking, pangalawang ama, the same message ang nais niyang iparating sa akin. Bato, pauwiin mo na ako sa Davao para makakain ako ng munggo." Wow, ang drama mo, Bato. Si Bongo naman gayon din. Sabi naman ni Bongo, "Sobra pa po sa tatay ang turing ko sa kanya, dating Pangulong Rodrigo Duterte. Mas nakakasama ko pa po siya for the past 25 years kaysa sa totoo kong tatay." Ngayon, ang tanong, hmm, ang tanong, ganyan pala ang ano niyo, nami-miss niyo pala si Duterte, naaawa pala kayo. Eh, bakit hindi kayo bumibisita do'n? Hindi pa nakakabisita 'tong dalawa na 'to, eh. Itong si Bongo, ang drama nito pero hindi pa yan nakakabisita do'n. Pangalawa, ah, 'wag nilang isipin yung awa kay Digong. Ang isipin nila sila mismo ay magiging akusado din diyan sa kaso na yan sa ICC, malinaw yan. Sinabi na yan ni ano, ni dating Senador Sonny Trillanes, hmm, nakapangalan na talaga sila sa warrant of arrest, lalabas na yan. At sa totoo lang mas mahirap ang kalagayan nila kaysa kay Duterte. Si Duterte matanda na, sakitin na, hindi na magtatagal ang buhay noon, pero sila, yung babata pa nila, ang likas pa ni Bato, ang likas pa ni Bongo. Oh, kaya kahit pa nga mag-grant yung interim release kay Duterte, ang reason ng interim release kay Duterte kung iga-grant man, dahil sa kanyang old age, humanitarian na reason. Kay Bato, kay Bongo kapag naaresto sila at nadala sa ICC, bibigyan din ba sila ng interim release? Hindi. Oh, hindi bibigyan niya. Kaya posible pa nga na 'pag naaresto sila, si Duterte kung bibigyan man ng interim release, sila hindi, maiiwan sila dun. At kung masentensyahan man silang lahat, ma-convict sila diyan sa kaso na 'yan, si Duterte hindi siguro matatapos ang pag-serve sa sentence, pero si Bongo saka si Bato, matatapos 'yan. Mahaba pa ang buhay ng mga 'yan, ah. Kaya kung makapagsalita itong si Bato at saka si Bongo, parang sila hindi kasama sa magiging akusado diyan, parang sila hindi kasama sa makukulong din sa ICC, hmm. Madrama itong dalawa na ito. Ang problema kasi sa inyo, hmm, kasama kayo sa pagpapatupad nung madugong war on drugs ni Digong. Hmm, ikaw ba 'to, ikaw mismo yung, nagtupad niyan sa Davao, nung chief of police ka pa ng Davao. Nang naging PNP chief ka naman, ginawa mong organizational policy 'yan ng, PNP bilang PNP chief at ang yabang mo noon ng pinapatupad yang war on drugs na 'yan, hmm. Ikaw din Bongo, kahit kade-deny mo na ano, na hindi ka involved diyan pero sabi ni Reuel Garma, ng mga ibang mga nasangkot diyan, ikaw yung nagbababa sa kanila ng order ng presidente, parang layason. Kung sino siguro yung target na, mga high value targets na i-ooperate, sa'yo nanggagaling yun, dala-dala mo yun galing sa order ng presidente. At ikaw din yung nagbibigay umano ng reward kapag naisagawa na yung mga plano o target, yun. Kaya pareho kayo sangkot diyan. Hindi simple yang mga ganyang papel.
sa war on drugs na 'yan. Co-perpetrators kayo. Si Duterte nga ano, indirect perpetrator. Oh, kayo co-perpetrators, pinangalanan na kayo ayon kay dating Senador Sonny Trillanes. Kaya bago niyo isipin yung awa niyo kay Digong, isipin niyo yung mga sarili niyo. Kayo rin mismo ay posibleng mapunta sa ICC, lalabas na sabi ni Trillanes ang warrant of arrest ninyo. At galit man kayo kay Trillanes, iniinsulto niyo si Trillanes, pero sa bandang huli nagkakatotoo ang sinasabi ni Trillanes. Nung iniinsulto niyo siya, sabi niyo, arestuhin na si ano Duterte, anong ginawa? 'Di ba nangyari? Naaresto si Duterte. Ngayon naman sasabihin na naman ni Bato, kung ano-anong insulto niya kay Trillanes, pinagtatawanan lang siya ni Trillanes kasi alam ni Trillanes lalabas at lalabas na ang warrant of arrest ninyong dalawa. Yan yung kaya kahit anong ano niyo, drama ninyo ano, ah, nung panahon kasing pinapatupad ninyo yung war on drugs, akala niyo wala kayong pananagutan. Nagkamali kayo. Nagkamali kayo. Akala niyo hindi talaga maaaresto si Duterte. Nagkamali din kayo. Yan. Ang hindi niyo naisip, God works in mysterious ways. So, akala niyo dahil ang nanalong presidente ay si PBBM, Vice President si Sara, tuloy ang inyo, hindi kayo mapapanagot, hindi kayo maaaresto ng ICC. Ay hindi. Nagbago ang ang nagbago ang nasira yung unit team. Sinong may gawa niyan? God works in mysterious ways. Nung masira yung unit team, ayun na. Kaya galit si Bato, bakit daw hindi sinunod ni PBBM yung pangako na hindi sila ipapaaresto sa ICC? Ay wala eh. Ang buhay ay weather-weather lang. Nagbabago. Ito, mga kabunyog, huling topic natin. Itong kampo ng Duterte talagang ginagawa ang lahat na mapigilan si Rimulya na maging ombudsman. Si Boying Rimulya, si Amy Marcos, nagsampa ng reklamo sa ombudsman. Tapos nung na-dismiss yung kaso ni Boying Rimulya sa ombudsman, bibigyan na siya ng clearance. Nag-file naman si Baste ng kaso laban na naman kay Boying Rimulya. Sinundan pa yun, nagkaso rin sila Topacio. Kinasuhan na naman si Rimulya. Ang daming ginawa nila para mapigilan, no? Na maging ombudsman si Rimulya. Sa totoo lang, talagang hindi nila tinantanan, ayaw nilang maging ombudsman si Rimulya. Kasi alam nila na pag si Rimulya ang naging ombudsman, walang sasantuhin si Rimulya sa kanila eh. Kung si Duterte nga, si Digong, inamin ni Rimulya. Sino ang nagbigay ng go signal noon na arestuhin si Duterte at i-turn over na sa Interpol at sa ICC? Inamin ni Rimulya. Sabi niya siya. Siya ang nagbigay ng call o ng shots ng mga panahon na yon. Alam yun ng presidente, pero siya yung nasa ground, yung noon, yung mga basihan ng pag-aresto kay Duterte, siya raw. Kaya galit na galit kay Boying Rimulya ang mga DDS, lalo si Amy, para mapigilan si Rimulya na huwag maging ombudsman. Kasi ang kinakatakot nila, pag si Rimulya naging ombudsman, walang makakaligtas sa kanila. Lalo na pag lumabas na itong investigasyon sa mga anomalya sa flood control, ay pag nahagip diyan sila kulong. Pag nahagip diyan yung mga Duterte at yung mga kakampi ng Duterte, hindi papatawarin yan ni Rimulya. Kaya nga kailangan ng malagyan ng permanente ng ombudsman. Kasi ang dami ng mga anomalyang lumalabas diyan sa flood control na yan. Ang problema walang ombudsman. Kailangan na ng ombudsman. Dapat ang ilalagay na ombudsman diyan yung matapang na hindi kayang talagang hahabulin silang lahat. Pinapakita naman ni Rimulya yan sa ngayon. Pinapakita ni Rimulya yan. Kaya lang ang natatakot kay Rimulya yung mga Duterte, yung kampo ng mga Duterte, yung mga aliado nila. Kasi marami silang pananagutan at alam nilang hindi nila kayang pigilan si Rimulya diyan, lalo na kung ombudsman na ito. So ngayon, hinaharang nila na maging ombudsman si Rimulya. Ang unang pagharang nila, hindi dapat mabigyan ng clearance ng ombudsman. Para hindi mabigyan ng clearance ng ombudsman, now, dapat kasi mag-certify ang ombudsman na wala itong pending case sa ombudsman. Kung nag-a-apply siyang ombudsman, dapat wala siyang pending na kaso. Ang problema, may pending case nga yung sinampa ni Jaime.
okey, natapos na 'yon, dinismiss na. Ang ginawa na naman ni Imee, nag-file na naman ng motion for reconsideration, dinagdagan pa ni Baste, nag-file ng panibagong kaso at sila Topacio. Kaya lang binalewala na 'yun ng ano, nakakuha pa rin ng clearance si Remulla, nakakuha pa rin ng clearance si Remulla. Ngayon may bago na namang ano, hakbang itong si Marcoleta naman, naglabas ng kanyang sworn opposition, sinumpaang oposisyon. Hindi niya raw nakikita na si Remulla ay karapat-dapat maging ombudsman, bias daw ito, o yan, mga gano'n. Ewan natin kung pakikinggan yung oposisyon ni Marcoleta, pero parang wala na yan. Ang dami ng pinagdaanan ni Remulla, ah, mukhang nakalugar talaga yan na siya ang i-a-appoint ni PBBM na ombudsman. Kailangan ni PBBM ng matibay na ombudsman na ano, si Remulla sa ngayon ang gumagawa niyan para sa kanya. Sa dami ng mga kakasuhan dito sa mga anomalyang ito, ombudsman ang gagampan ng malaking papel diyan. Kaya kailangan ni PBBM ng ombudsman na pagtitiwalaan niya at sa tingin natin si Remulla yung gusto niya. Kaya kahit na anong mga pagharang kay Remulla, wala, nilulusutan ni Remulla, sabi ni Remulla, "Wala yan, lulusutan ko yan ano man ang gawin ninyo." Oh, gano'n nga at ang huli ngayon na humaharang si Marcoleta. So tingin natin wala rin yan, wala ring mangyayari diyan sa pagharang na yan ni Marcoleta. Okey, sige mga kabunyugmang kababayan, ito po ang inyong lingkod, Attorney Enzo Buñuel.